Siyempre, ito po yung unang prayer meeting natin for this year. So, Happy New Year po sa ating lima. Happy New Year. Ano pa? Oo. Napaka-angkop po yung passage na ito kasi forgetting the past and looking forward sa bagong nag-aantay po sa atin pare-pareho. So, tayo sa different age level po tayo na kanya-kanyang naranasan na natin ng may sinasara at may binubukas. So, nung nakalipas na 8 araw ay sinara po natin ng 2024. At purihin ng Panginoon kasi nasa 2025 na po tayo ngayon at panibagong panibagong pag-asa. Every time po na, di ba ito yung indikasyon na may bagong, bukod sa nagigising tayo tuwing umaga, yung parang ebidensya na nagmumove tayo sa bago. Ano po? Kaya sabi nga dito nga po sa binasa natin na kalimutan ang mga nakaraan, ibaon sa limot, parang yun po sinasabi, at pagmasdan, ang ginagawa ko ay panibago. Hindi nyo ba nakita? Parang ganun po yung sinasabi. Yung summary po ng 2 verse na yun. So, ano po yung pwede natin makita doon? Una, kalimutan po natin, kung hindi natin makalimutan, itry po natin na kalimutan ang nakaraan. Kasi yun nga po, we're opening a new door sa ating buhay, 2025, at kalimutan natin yung mga bad experiences, mga hindi kagandahan nangyari sa ating pong nakaraan. Yun po yung sinasabi dito. Kasi ano pong gusto ng Diyos, ano pong kalooban ng Diyos natin sa sinasabing yun? Kasi ang gusto po ng Diyos ay mag-focus tayo sa present and of course sa hinaharap po. Ano po? And hindi maging mabigat yung ating buhay dahil dala natin yung nakaraan. Kasi di ba, pag mabigat yung dala natin, hirap lumakad, lalo pag tumatanda na tayo, di ba? So, iwanan daw natin yun kasi para makapag-focus tayo sa mga bagong inihanda sa atin ng ating pong Panginoon. Kasi di po ba lagi nakaka-excite pag may bago? So, totoo po yun, di ba? Kahit ngayon sa mga, pag mahilig tayo manood ng TV, inaabangan natin, ano bang bagong ipapalabas ng channel na to? Yan, ganyan. So, exciting kumbaga. So, ito yung pangako po sa atin ng Diyos na may exciting na nag-aantay sa atin. Yun ang promise po ng Panginoon sa atin. Hindi naman po masama na alalahanin yung nakaraan, of course. Hindi sinasabing kalimutan, itry natin kalimutan, pero hindi ibig sabihin po no, na lubusang kalimutan kasi pwede po natin iba yung perspective dyan. Ibahin lang natin yung tingin, kumbaga. Gawin po natin yung mga hindi magandang experiences natin noong nakaraang taon na isang leksyon sa buhay natin. Ano po? Isang leksyon or isang paalala. Diba, sa kalusugan, nagkasakit ang mga loved ones natin. Ay, pwedeng ayusin ang diet ngayong 2020, ayusin ang system. Yun po yung pwede nating gawing ibang perspective sa mga hindi maganda po nangyari sa ating nakaraan. Ano po? Basta ang importante po dito, ang gusto po ng Diyos ay mag-focus tayo sa future. Kasi may nag-aantay po sa atin for sure na bago, magandang mga experiences sa buhay natin. At tatalang ko po, subok na natin po ito. Ano po? Yun po yung number 1, let go of the past. Yun po sinasabi. Number 2, trust in God's new work. So, hindi na rin po bago sa atin itong encouragement sa atin to na magtiwala lang daw po tayo sa bagong gagawin ng ating pong Panginoon. Halimbawa,
na nawalan tayo ng trabaho. Magantay lang tayo, kaya LP Ren. May dadating yan, alam mo yan. So, trust. Sabi nga ng Panginoon, see, I am doing a new thing. O may ginagawa akong bago. Yun yung sinasabi ng Diyos. God is always at work. Yan po. Yan po ang katotohanan. God is always at work, bringing renewal and transformation. So, magtiwala lang daw po tayo sa Diyos na meron po siyang ginagawa. May binubuksan siya mga bagong opportunities, mga blessings, na, of course, hindi pa natin makikita sa ngayon. Di ba? So, wag lang natin kalimutan yung mga naranasan natin na yung bang mga blessing na natanggap natin. Paano yun? Siyempre, nung una, parang naiinip na tayo. But parang walang nangyayari sa akin pagpa-pray. Pero yun nga po, for sure, may makikita natin. Mag-review lang po tayo ng 2024. Ano po ba yung mga blessings na naranasan natin? At doon, makikita po natin kung paano. Mareremind tayo. Alam na po natin, pero mareremind tayo ng ginagawa ng Diyos para sa atin. Ano po? So, trust in God's new work. So, abangan ang gagawin ng Diyos sa atin. At panghuli, be spiritually alert. Ano po ibig sabihin nun? Lagi po tayong mag-abang ng mga bagay na tinuturo sa atin ng Diyos. Ano po? Ang mga plano po ng Diyos ay hindi agad-agad natin po nakita, di ba? Hindi agad natin napapansin. Kaya mo yung mga testimony natin usually, nasasabi natin hindi ko alam na yun na pala ang ginagawa ng Panginoon. Di mo ba yung mga experiences po natin ganun? Yung ganun po, usually mag-work ang ating pong Diyos. Kaya ano pong dapat natin gawin? Yun nga po, bukod sa magtiwala, ay maging alerto tayo na tingnan natin, baka ito na yung ginagawa ng Diyos, ito na yung sagot ng Diyos sa panalangin ko. Ano po? So, ano pong kailangan natin gawin? Stay prayerful and attentive to His leading so you don't miss the new things He is bringing into our lives. So, itong bagong taon pong ito, ang taon ng 2025, siyempre, ang prayer, ako personally, ang prayer ko po sa sarili ko para po sa ating lahat ay maranasan po natin ng mas malalim, mas nakakagalak na mga blessings ng Panginoon. Ano po? Pero siyempre, maging ready rin po tayo na hindi lang po siyempre lahat masaya. Probably may mararanasan po tayo na hindi ganong kasiyahan, pero alam po natin for sure na ito ay part ng plano ng Diyos para tayo ay mas maging matatag sa ating pananampalataya. So, huwag po natin kalimutan na, alam ko kahit tayo po ay matanda na, habang tayo po ay nabubuhay, laging may fresh na ibibigay po sa atin ng Diyos na mga blessing, i-open up yung mga bagay na kailangan pa natin matutunan, ma-recognize, ma-remind tayo na ang Diyos ay hindi nagbabago. Yung iba natatakot po sa mga pagbabago pero tayo bilang mga Kristiyano, huwag po tayo matatakot sa mga pagbabago kasi sabi nga po ng kasabihan, ang isa lang pong permanent sa mundong ito ay pagbabago. So, lagi may nagbabago. Kaya po minsan nagugulo or tag dito. Minsan natatreten tayo sa ating pong mga nakikita dahil bigla may nagbabago. Hindi po natin napapansin, na-realize natin later na part pala po siya ng plano ng Diyos. Ano po? So, ang prayer ko po, encouragement ko po sa bawat isa sa atin na embrace natin ang bagong taon na to na may buong pagtitiwala sa Diyos at ready for God's blessings and new teachings and new learnings sa ating pong buhay. So,